The feast is with you. Jing Santo Domingo of Mindanao. Ruti Malyari, South Luzon District. Cesar Cagalawan, Visayas District. Bogs Burgos, Pampanga, and North Luzon. Wherever you are, we are there. Sam Magalos from Tuguegarao City. Luis Yu, Cagayan de Oro. Mark Lopez, Bacolod. Frederick Navarro from Albay. Karl Marx Conde from Davao City. Mars Nibao from Dagupan. Steven Nelias, Feast Cebu. Aben Garland, Feast Cagayan de Oro. Cromwell Castillo from Davao City. Sean Anthony Up from Cotabato City. Alan Brillantes from Bacolod. Egay Balidoy from Baguio City. Michael Izandra, Digo City. Teo Ayumo, North Luzon District, Cabanatuan. Enrico from Bataan. Noel Aguilar, Bacolod. William Kwong, Visayas District. Arlan Velasquez from Jensan. Anoli Baguio from Cebu City. Arnold Sanico from Davao City. Oscar Alinio, Cebu City. Jed De Leon, South Luzon District. Brother Oying Grasparil from Feast Tagum. Brother Jesus Jong Ong from Puerto Princesa City. Rico Rentuza from Cebu City. Engel Marcos, Nasugbu, Batangas. Rudolph Cruz from Davao City. Jan Naceste, Puerto Princesa, Palawan. Edwin Sabuco, East Line Provincial. Balitaan, Feast Provincial. I'm Alvin Barcelona, and this is the Light of Jesus Family, Feast Provincial. This is Bo Sanchez of the Light of Jesus Family, your family. You are now. You are loved. You are loved. You are loved. Aming Diyos, sinasabi ng iyong salita na kapag tumawag sa iyo ang iyong bayan, sila iyong pakikinggan, sasamahan, sasaklolohan at ililigtas. Sa panahong ito, hinihiling po namin sa iyo na iyong pagalingin ang mga may sakit o nagdadala ng virus na COVID-19 na hindi nila nalalaman. Pagalingin mo po sila at protektahan ang mga nasa paligid nila. Bigyan po ninyo kami ng lunas para sa coronavirus at tulungan po ninyo kami na maisaayos ang aming ekonomiya. Pagkalooban po sana ninyo kami ng isang mabilis at mapagimalang pagtatapos sa kadiliman ito ng mundo. Kahit dumating po ang iyong pagdating sa araw na ito, sa susunod na linggo, o sa susunod na buwan, naniniwala po kami na papagalingan mo ang mundo ito. Patuloy po kami magpapalala sa iyo habang kami naghihintay ng mga kasagutan. Mangyaring iligtas mo po kami, sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Sa araw na ito, tinatanggap ko ang lahat ng pag-ibig ng Diyos para sa akin. Sa araw na ito, ako'y nagbubukas na hindi masukat, walang hanggan, at nag-uumapaw na kasaganaan ng Diyos sa buong sanlilikha. Sa araw na ito, ako'y nagbubukas sa biyaya, kagalingan, at himala ng Diyos. Sa araw na ito, ako'y nagbubukas sa salita ng Diyos upang ako'y maging kahali tulad ni Jesus araw-araw. Sa araw na ito, aking tinatanghal na ako'y mahal ng Diyos. Ako ay lingkod ng Diyos. Ako ay makapangyarihang kampiyon ng Diyos.
At dahil ako ay pinagpapala ko ang mundo. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Isang magandang araw sa ating lahat. Atin ngayon ipagpapatuloy ang ating talk series na The Clash. At ang pamagat ng ating talk ngayon ay Righteousness versus Repentance. Patuloy ang ating pag-aaral sa Ebanghelyo ni San Mateo. At simple, subalit makapagbigay pag-asa at kalakasan ng loob ang ating message ngayon. God's mercy is bigger than all your mistakes. Sigurado kasi may mga kilala tayong tao na iniisip nila dahil marami ang kanilang mga sablay sa buhay, hindi na sila mabibless ni Lord. Pero ang totoo niyan, sino ba sa atin ang hindi sumablay? Sino ba sa atin ang hindi nagkasala? Marahil ang iba sa atin ay bumigay sa isang addiction, sa alak, sa sugal, sa drugs, o baka lumaki tayong pasaway sa ating mga magulang, o kaya failed ang ating marriage, o kaya failure din tayo bilang mga magulang sa ating mga anak, o kaya sumablay ang ating desisyon sa financial life natin, kaya nagkalubog-lubog tayo sa utang. Well, this talk should give you hope. Dahil sinasabi ng talk na ito, your future is brighter than your past. Bakit natin alam ito? Uulitin ko. Dahil ang ating mga pagkakasala, pagkakamali, ay hindi pwedeng mas malaki kaysa sa biyaya at awa ng Diyos. Your mistakes can never be bigger than God's mercy. Isipin niyo na lang yung mga tao sa Biblia, yung mga big time na mga kilala ninyo. Halimbawa si Moses. Di ba nakapatay siya? Pero sa kabila noon, ginamit pa rin siya ng Diyos upang mapalaya ang bayang Israel. Si Jacob, hindi ba swindler yun? Manluloko. Pero ipinangalan sa kanya ang isang dakilang nasyon. Si Haring David, hindi ba adulterer at murderer yun? Pero siya ang naging pinakadakilang hari sa kasaysayan ng Israel. Si Propeta Elijah, na-depress yun at naduwag sa pakikihap niya kay Queen Jezebel. Pero nung napakita ang Jesus, ang Panginoong Jesus sa Transfiguration, abay si Moses at si Elijah ang kanyang katabi. At kahit sa kanyang mga alagad, hindi ba si Pedro ay itinatwa siya ng 3 beses pa nga sa oras na kailangan marahil ni Jesus ng kaibigang maninindigan sa kanya. Pero sa kabila noon ay itinalaga pa rin ni Jesus na maging pinuno ng kanyang simbahan na itinatag si Pedro. At kahit si San Pablo, hindi ba murderer yon ng mga unang Kristiyano? Pero naging isa sa pinakadakilang alagad sa ating pananampalataya at sa Biblia. Kaya kung titignan nyo, the biggest stars in the Bible were the biggest sinners. Ito ay nagbibigay pag-asa sa atin. Dahil sa totoo lang, sasabihin ko sa inyo, God expects us to make mistakes too. Hindi na nasusurpresa ang Diyos sa ating mga sablay at pagkakamali. Kayo, kung kayo'y magulang, ina-expect niyo ba na yun yung mga anak lalaki ng perpekto at walang sablay? Nung sila'y bata, o nung naging estudyante, o nung naging teenager, o naging adult, sigurado may mga sablay sila. At alam natin yun dahil tayo mismo ay mga sumablay. Pero ganun pa man, may puwang palagi ang ating mga puso upang sila patawarin dahil sa ating pagmamahal sa kanila. Ganyan higit ang Diyos sa atin. Alam niya na magkakamali tayo, subalit He has room for our mistakes. A huge room that is called mercy. In fact, the Bible says, all things work for the good to those who love Him. Kaya maniwala kahit sa hindi, kahit nga yung ating mga pagkakamalit sablay, nagagamit pa ng Diyos upang mabless ka at mabless ang iba. Of course, hindi ibig sabihin na magkasala na tayo at lisensya na yun upang patuloy na mamuhay sa kasalanan. Pero license yun na magkaroon ng tuloy-tuloy na hope o pag-asa. Ako lang, kung sasabihin ko sa inyo mga naging kasalanan ko, naku, hindi na kayo makikinig sa akin. Mula sa buhay pamilya, sa buhay asawa, sa bilang magulang, bilang preacher at leader. At kahit sa aking financial life, marami ako mga pagkakamali, big time ang mga sablay. Subalit, sa awa ng Diyos, maayos pa rin naman ang aking buhay. Sabi nga nila, swerte talaga yan si Alvin. Wala pong kinalaman ng swerte dito. Ito ay muli dahil sa dakilang awa ng Diyos.
Dahil naniniwala tayo, nothing can ever stop God from loving us. Walang sino mang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Because God's mercy is bigger than all our mistakes. Bago ko basahin yung ating pagbasa sa Ebanghelyo ni San Mateo, review tayo ng kaunti dahil yung huli nating pinag-usapan, kasama yung si Jesus ay nagalit, hindi ba, doon sa templo. At sinabi natin yung kanyang galit ay bahagi ng prophetic theater. Ibig sabihin, pamamaraan yun ng mga propeta. Pero pangalawa, talagang nagalit siya sa katiwalian at korupsyon na nagaganap doon dahil mga religious leaders, yung mga may-ari ng mga binibenta doon na pinapatungan ng sobrang malaki. No? Kaya lalong nagalit yung mga religious leaders at lalo siyang kinumpronta. Kaya the clash. Awitan natin ang salita ng Diyos. Thy word is a lamp unto my feet and the light unto my path. Ang pagbasa muli natin ay mula sa Ebanghelyo ni San Mateo, chapter 21. When Jesus returned to the temple and began teaching, the leading priests and elders came up to him. They demanded, "By what authority are you doing all these things? Who gave you the right?" Ayan na, question na siya ng mga pinuno, ng mga religious leaders, no? Anong otoridad meron ka para gawin yan? Pero ang totoo niyan, yung mga tanong nila, hindi naman tanong na makakita ng sagot eh. Tanong yun para manilo, hindi ba? Para hulihin si Jesus sa anumang masasabi niya. Kaya ito ang sagot ng Panginoong Jesus. Pero alam nyo, pag ang Panginoong Jesus ay sumagot, dapat mag-iisip ka rin. Tulad ng pinag-iisip tayo ng mga tanong ng mga Pariseo, ng mga religious leaders, dapat lalo tayong makinig at isipin pagnilayan ang mga tanong ni Jesus sa atin o ang kanyang mga mensahe sa atin. Because God wants to speak to us every day. God wants to speak to you today. But you must have the humility to listen. Ay hindi lang nagtatanong para mapakita mong alam mo na at sinisilo mo lang yung tinatanong mo. Kaya tignan nyo, ang sagot ni Jesus, tanong rin. At yan ay common sa mga diskusyon ukol sa relihiyon ng panahon niya. Ang sagot niya ito, "I'll tell you by what authority I do these things if you answer one question." Jesus replied, "Did John's authority to baptize come from heaven or was it merely human?" Siluan din lang. Ang tinanong sa kanila, naipit din sila. Tinanong kung kung naniniwala ba silang ang kapangyarihan ni Juan Bautista ay galing sa langit. Abay, nagdiskusyon ngayon sila ng mga tinanong. They talked it over among themselves. If we say it was from heaven, he will ask us why we didn't believe John. But if we say it was merely human, we'll be mobbed because the people believed John was a prophet. So they finally replied, "We don't know." And Jesus responded, "Then I won't tell you by what authority I do these things." Parang tip din sa atin yan, di ba? Kasi sa social media, minsan may mga ganyang tanong din sa atin, o sa akin, pag mga preachers. Minsan yung tanong, para lang kami siluin eh. Pag ganun siguro, wag mo na lang pansinin. I don't know. At ang kausapin mo na lang yung handang makinig. Pero sinundan ito ng Panginoon ng kwento. Para lalong maging mas malinaw marahil ang kanyang sinasabi. Dinadaan niya sa mga kwento. So verses 28 to 31, sabi niya, "But what do you think about this? A man with 2 sons told the older boy, 'Son, go out and work in the vineyard today.' The son answered, 'No, I won't go.' But later he changed his mind and went anyway. Then the father told the other son, 'You go.' And he said, 'Yes, I will.' But he didn't go. Which of the 2 obeyed his father?" They replied, "The first." Pero kung iisipin nyo, no? Ito, a tale of 2 bad boys. Kasi yung isa, sumagot na hindi ba? Yung isa naman, sumagot na oo, hindi naman sinunod. Kaya hindi ito story ng sino ang mabuti, sino ang masama. The difference kasi, yung unang anak appears to be bad, while the second son appears to be good. Pero ito ang punto ni Jesus dito. Do not be fooled by appearances. You've got to go deeper. Kaya pag patuloy nating basahin sa 31-32, ito ang sinabi niya. Then Jesus explained his meaning. "I tell you the truth.
corrupt tax collectors and prostitutes will get into the kingdom of God before you do. For John the Baptist came and showed you the right way to live, but you didn't believe him, while tax collectors and prostitutes did. And even when you saw this happening, you refused to believe him and repent of your sins. So parang nilinaw niya dun sa kwento niya tungkol sa dalawang anak na marahil, no? Mabuti pa yung isang sumagot na hindi, pero sumunod, no? Parang juxtapose sa English ng Panginoong Hesus itong dalawang uri ng tao na ang una ay mga relihiyoso, yung mga Pariseo, yung mga nakakaalam ng batas, no? Ng pananampalataya, mga theologians at Bible teachers na payos, no? Madasalin on the outside. Pero sa totoo sa loob, mga makasarili, arrogante, at corrupt. Samantalang yung second group ay mga tax collectors at mga prostitutes, no? Mga public sinners ito sa Israel. Galit sila sa mga taong ito dahil mga makasalanan at mga hindi nagsisimba sa templo, mga hindi sumusunod sa mga ritual, at hindi nga sila pwedeng pumasok ng sinagoga. Pero ang sinabi ng Panginoong Hesus, mas mauuna pa itong mga makasalanang ito sa kanyang kaharian, because these sinners were the core group of His new upside-down kingdom na nung pinag-usapan natin nung unang talk. At yan ay napaka-shocking statement. Kaya nga, hindi lang sinabi ng Panginoong Hesus yan, talagang yun ang kanyang pinakita sa kanyang buhay. He was hanging out with tax collectors tulad ni Mateo mismo at ni Zaccheo. At kahit yung kanyang mga kababaihang kasama sa kanyang ministry ay mga madidilim din ang naging nakalipas, mga hinusgahan din ng mga tao, pero kanyang nakasama sa paglilingkod sa ministry. Tingnan nyo na lang, may apat na babae na nabanggit sa Biblia. Yung una, the perfectly bad woman. Bakit perfectly bad woman? Kasi si Maria Magdalena yun eh. Sabi sa Luke 8:2, he had 7 demons, 7 demonyo. Ang 7 sa Bible, symbol ng perfection. So, she was perfectly bad. Pero, siya ay naging kaibigan ni Jesus. At siya ay naging isang haligi pa nga ng early church. Kaya, ngayon, no, sinasabi yan sa atin na kung iniisip mo ay maaring inalihan ka din ng 7 demonyo, no? At na-trap ka na sa mga addictions at kasalanan. Abay, may pag-asa ka. May pag-asa ka. Kaya si Jesus na nakapagpalayas ng mga demonyo at kasamaan at kasalanan kay Magdalena ay parehong Jesus na makakapagpalayas ng mga demonyo sa buhay mo at bigyan ka ng kalayaan at maging haligi pa nga ng pananampalataya ng ibang tao. Yung pangalawang babae na kwento na nakasalamuha din ng Panginoong Jesus ay yung 5 beses na divorce. 5 times divorcee. Yung Samaritan woman na 5 beses nang sumablay sa kanyang relationship. At yung kasama niya, nung sila'y nag-usap sa John 4, ay 6th partner na niya, ika-6 na niyang kinakasama. So, isipin mo, ano ba ang mas masahol? 7 demonyo o 6 na asawa? Pero marahil muli, binibigyan tayo ng pag-asa nito. Baka tayo din ay nag-fail paulit-ulit sa ating mga relasyon. Maaring tayo ay niloko o tayo ang nanloko sa ating partner. Marahil galing tayo sa isang broken family. Ang ating mga magulang ang naghiwalay o sumablay. Kaya iniisip natin, tapos na ang tsansa ko sa isang masaya at mapayapang buhay. Hindi totoo yun. Don't give up on yourself. Kasi itong babaeng ito, akala niya wala nang pag-asa ang kanyang buhay. Pero nagamit pa siya ni Jesus upang ikalat ang mabuting balita na nakita niya ang Misaya, ang Mesiyas. Kaya, ikaw, kapatid, gaano man nag-fail ang iyong mga relationships, may pag-asa ka sa Diyos. Katunayan, yung ikatlong babae, nahuli sa akto. The adulteress that was caught in the act. Kasi noon, wala namang mga hidden camera o mga CCTV. Kailangan na may full proof evidence na mahuli ka sa akto. Lalo na kung adultery. Aba, itong babaeng ito, nahuli sa akto. Di ba kung babae ka,
kahiya-hiya yun para sa'yo. Tapos kinaladkad pa siya sa maraming mga tao upang papahiya at babatuhin hanggang mamatay ayon sa kanilang batas, no? Pero anong ginawa ng Panginoong Jesus? Alam niyo yung kwento. Anong tinanong siya? Nahuli namin ito. Dapat ito batuhin. Pero anong sagot ni Jesus? Di, kung sino sa inyo ang walang kasalanan, di ba? Siya ang unang pumukol ng bato. Kaya kapatid, kung ikaw, no, feeling mo napahiya ka din sa publiko, tulad nitong babaeng ito, baka Facebook ka, o tinulfo ka pa, o minidya ka pa, no? At pinagpiestahan ka na ng taong bayan, may pag-asa ka pa rin, kapatid. Inuulit ko, mas malaki ang awa at habag ng Diyos sa iyong buhay. Kaya, marinig mo si Jesus, I do not condemn you. Tulad ng ginawa niya dito sa babaeng ito, I have a plan to bless your life and I want you to receive that declaration na kayang at sinasabi ng Panginoong Jesus sa iyo, I do not condemn you. You can have and you will have a beautiful life. At yung ikaapat na babae, di ba? Town prostitute. Ibig sabihin, kilala siya na bayarang babae sa lugar nila, sa bayan nila. Katunayan, nung may party na dinaluhan si Jesus, gate crasher itong babaeng to. Mababasa mo sa Luke 7:36. Pero nung nag-gate crash ang babaeng ito, hindi upang manggulo o mangakit ng mga customer. Siya ay nanikluhod sa paanan ni Jesus at umiyak ng umiyak at hinugasan ang paan ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang mga luha. Kaya kita mo kaagad na nais niyang makalaya, nais niyang magbago. At pero ano mang sabi mga tao, naku, ito si Jesus, akala ba namin banal ito, propeta ito. Hindi ba niya alam, marumi ang babaeng yan, makasalanan yan. Pero hindi pinansin ni Jesus ang panghuhusga ng mga tao sa babaeng ito. Lahat ng mga tao sa paligid, ang tinitignan ay ang buhay ng babaeng ito, ang kanyang madilim na nakalipas o ang madilim na ngayon. Pero ang nakikita sa kanya ni Jesus ay ang kanyang maliwanag na kinabukasan, na meron siyang pag-asa sa kanyang buhay. Kaya ito ang mensahe dyan. Never define yourself by your mistakes. Never define yourself by your dark past. Define yourself by God's mercy. May pag-asa ka sa awa at biyaya ng Diyos. Katunayan, God does not call the righteous. He calls the repentant. Sabi ko sa inyo, yun yung mga sinasabi nilang, alam na nila ang katotohanan, alam na namin yan. Yan nga yung di nakinig kay Jesus eh. Na banal kami, nagsisimba kami, o sumusunod kami sa aral. Yan nga ang mga nagpapako sa krus kay Jesus eh. Pero yung mga makasalanan na bukas sa gagawin sa kanila ni Jesus, sila ang mga tunay na naging bahagi ng kaharian ng Diyos. No? Kaya tandaan mo, God does not give up on you. Don't give up on yourself. Kaya sabihin mo sa sarili mo palagi, pag ikaw ay sumablay o sa iyong mga nakalipas, God's mercy is bigger than my mistake. In fact, ibabahagi ko sa inyo itong deklarasyon na ito upang basahin ninyo, paniwalaan ninyo, pangkapitan ninyo. Sabay-sabay nating dasalin at iproklama. I may have messed up, but this is temporary. I may have made mistakes in the past, but my future is brighter than my past. Because of God's mercy, the best is yet to come. Each day is a new beginning for me. Each day, I shall live a new life. Amen. God bless you. Tayo'y manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal naming Ama na nasa langit, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa isa na namang pagkakataon na kami ay muli mong tinipon at tinawag upang makinig sa iyong salita at mabigyan muli ng pag-asa ang aming buhay. Ipinapanalangin ko ang mga kapatid ko ngayon ay nagtitipon sa pamamagitan ng Peace Video.
Itinataas namin ang kanilang panalangin, ang kanilang pangarap sa kanilang pamilya, at ang kanilang pinagkakakitaan sa kanilang mga hanap buhay, sa kanilang kalusugan, at sa lahat ng kanilang pinagdadasal sa iyo. Ang aming puso ay punong-puno ng paniniwala na ito'y pagkakaloob mo sa iyong tamang panahon at sa iyong tamang pamamaraan. Nawa, patuloy ang aming mga kapatid na magkakatipon-tipon sa iyong pangalan at lalong mabago ang kanilang mga buhay. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen.